Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Ito, pag-usapan po natin itong pautot ni Senator Hontiveros, yung pagsasampa po ng reklamo sa NBI para doon sa mga vloggers na inaakusahan niya na nagpapakalat nga daw ng video ni alias Rene. Pero dito may sinabi rito si Attorney Trixie Angeles na parang may kuntsabahan po nangyayari between dito nga kay Senator Hontiveros at sa mga mainstream media. So ito panoorin po natin at maging observant po tayo sa mga pina-flash po ng mga mainstream media patungkol dito sa issue na to. So ito panoorin po natin. Ni PBBM na si Trixie Cruz Angeles, veteran journalist na si Jay Sonza at sina Sas Sasot, Crisette Chu at Banat Bay. Wala pa raw impormasyon sa kinaroroonan ni Rene. Higit isang linggo mula nang nagpasaklolo siya sa opisina ni Hontiveros matapos umano. Ito guys, take note ha. Tingnan nyo yung caption doon sa baba na nakasulat, Senator Risa, kinasuhan mga nasa likod ng viral alias Rene video. So, kinasuhan. Yan po yung umiikot po sa mga mainstream media. Hindi natin sinasabing dito lang sa channel na to, pero lahat halos siguro ng mainstream media, ganyan po yung mga title nila. Kaya yan po yung tumatatak sa mga kababayan natin na itong mga vloggers, na DDS vloggers, sinampahan na ng kaso ni Senator Hontiveros. So, puloy natin. Umanong dukutin ng KOJC. Nanalangin pa rin ako para sa kanyang kaligtasan, pero gayunpaman kanyang magpaliwanag at Tapos ngayon tingnan nyo, yung caption naman ngayon, Senator Risa Hontiveros, diba yung pangalan niya, nagsampa ng reklamo sa NBI. So wala pa po itong, kumbaga hindi pa to umaabot sa korte. So walang reklamo ibig sabihin parang wala pang kaso na naisasampa sa korte. Ngayon, ang nangyayari pa lang, reklamo pa lang yung sinasampa sa NBI. So wala pa pong kaso, itong mga vloggers, kumbaga ito pasasagutin lang ng NBI kung may katotohanan ba yung inaakusan nito ni Hontiveros. Kung bakit siya nagsisinungaling sa mga video na ito. Sa kanyang complaint affidavit, kunento rin ng senadora na isang araw matapos ang huling mga mensahe ni Rene ay lumabas na ang mga video sa Pagtanggol Valiente Facebook page. Kaya ngayon, pinatutukoy na rin ni Hontiveros sa NBI kung sino ang mga nasa likod ng account. 1 milyon daw ang sinuhol ng senador sa dating Senate witness para tumistigo laban kay Kibuloy at sa mag-amang Sara at Rodrigo Duterte. Nag-alok pa raw ito ng dagdag suhol kung titistigo rin siya kontra kina Senators Bongo at Bato de la Rosa. Mariin itong pinabulaanan ni Hontiveros. Naglabas pa siya ng mga resibo, mga screenshot ng mga unang mensahe ni Rene para patunayang ito mismo ang lumapit sa kanya para maging Senate witness. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Yun lang naman yung kinasasagot sa kanya ng mga vloggers. Tinatanong lang naman dito si Senator Hontiveros kung may katotohanan ba yung sinasabi ng witness na bumaliktad. Kasi tandaan ninyo, itong si alias Rene, witness niya to. Hindi naman to inilabas ng kung sino. Siya unang naglabas niyan. Siya ang gumawa niyan ng witness na yan. Ngayon, nung bumaliktad yan, tinatanong lang naman ng mga vloggers, hindi ng mga vloggers, pati mga nakakapanood ng mga video tungkol nga kay alias Rene, kung dapat bang, kumbaga tinatanong nila si Senator Hontiveros kung totoo ba yung sinasabi ni alias Rene. Kasi sinasabi nga ni Hontiveros, di ba, na sinungaling nga daw si alias Rene dahil binaligtad niya yung kanyang statement. So ibig sabihin, yung sinabi niya doon sa Senate hearing tungkol kay Pastor Kibuloy, kay Pangulong Duterte, tsaka kay Vice President Sara Duterte, yun ba totoo o kasinungalingan din? Pero siyempre pinaninindigan ni Senator Hontiveros na totoo yung sinabi ni alias Rene nung time na yun kasi under oath si alias Rene. So ibig sabihin, nanumpa siya na lahat ng sinabi niya doon during that time ay totoo at tawang katotohanan lamang. So pwedeng makasuhan si alias Rene. Kaya pinaninindigan ni Hontiveros na totoo yung sinabi ni alias Rene
At puro kasinungalingan lang yung pangalawa, yung sa mga video, kasi hindi na under oath dun si alias Rene. Kaya dapat, ang unang niyang kasuhan dapat dito, si alias Rene, hindi yung mga vloggers. Kasi yung mga vloggers, nagre-react lang naman doon sa balita, doon sa video na nilabas ni alias Rene, kung totoo ba yun. Pero parang nangyayari, yung mga vloggers, dahil ito kilalang mga DDS vloggers, yun yung ginigipit ngayon dito ni Ontiveros. So parang, alam niyo, yung freedom of speech ng mga vloggers, sinasakal na ni Ontiveros. Pero pag yung freedom of speech, galing sa kampo niya, at yun ang babatikusin, ang lagi niya isisigaw, bakit yung karapatan ng mga witness niya yung pinipigilan. So napaka one-sided yung mga gantong klaseng tao na gusto puro sila lang yung entitled sa mga ganyang karapatan. So tuloy natin to. Agad namang bumuwelta mga vlogger na pinaiimbestigahan ni Senador Risa Ontiveros. Mensahe ni Jason sa senadora, kung napahiya siya sa umano'y pagbaligtad ng kanyang testigo, problema niya raw yun, huwag na raw siyang idamay. Kinwestiyon din ni Totoo naman yun na napahiya dun si Ontiveros kasi siya nag-create ng witness na yun tapos bilang bumaliktad. So yung kredibilidad dito ni Ontiveros nasusunog. Kaya nga sabi ni Atty. Topacio rito parang kumbaga yung sinabi pala ni Atty. Topacio na talagang yan yung gawain daw ni Ontiveros, yung gumawa ng mga fake witness kasi pang strike 3 niya na yan Sinabi na ni Atty. Topacio, 3 beses niya nang ginawa yan. So ibig sabihin, may pattern talaga na yan yung gawain ni Senator Ontiveros kasi ang tapang ni Atty. Topacio. Inamon niya si Ontiveros, nasampahan siya ng kaso. Diba? Pero bakit hindi sinampahan ni Ontiveros etong si Topacio? Kasi siguro alam niya may hawak na ebidensya si Atty. Topacio kaya hindi niya magalaw-galaw, hahayaan niya lang magsalita or talagang dahil siguro hindi naman mahilig sa social media si Atty. Topacio, ini-ignore niya lang kasi hindi naman makaka-apekto yun sa plano niya sa 2028, unlike kasi sa mga vloggers na maingay yan hanggang 2028 kung tutuloy si Ontiveros na tumakbo bilang presidente. Tutuloy natin ulit. din ni Crisette Chu ang pagdamay sa kanya sa kaso. Anya nagpapa-victim lang si Ontiveros at tila balak silang tanggalan ng freedom of speech. Isa pa yan, di ba? Totoo naman. Parang nagpapa-victim play dito si Ontiveros. Parang siya yung kawawang-kawawa. Kaya nga 'di ba sabi niya ni Pulong Duterte, cry baby nga daw tong si Ontiveros kasi pag sila yung bumabatikos, okay lang. Pero pag sila na yung binatikos, nag-iiyak na parang sila yung kawawang-kawawa. Tulad yung nangyayari ngayon, papasaklolo siya dahil binibira siya ng mga vloggers ngayon tungkol dito kay alias Rene. Para naman kay Sasot, dapat ding idemanda ang mainstream media na mas nauna umanong nagpakalat sa mga sinabi ni alias Rene. Yun, ito maganda rin itong sinabi ni Sasurgando Sasot. Totoo naman, kasi mostly yung mga vloggers, nag-aabang lang yan sa balita. Ngayon, yung balita, yun yung ginagawa nila ng reaksyon. So, mas pa ang media na sila yung unang pumipick up ng mga ganyang klaseng balita, pero bakit walang kasamang media doon sa sinampang reklamo ni Ontiveros sa NBI? Siguro natatakot lang din si Ontiveros na bakbakan siya ng mainstream media sa papalapit na presidential election. Alam naman natin ang mga mainstream media, meron yung mga legal department. Ngayon, once na magsampa ng reklamo si Ontiveros at matalo, babawian sila ng mainstream media. At sigurado malaki yung hihinging bayad niya doon sa paninira na yung pagreklamo ni Ontiveros. Siyempre, masisira yung kredibilidad ng mainstream media. So, medyo gagasos dito si Ontiveros ng kanyang personal na pera kung isasama niya yung mainstream media. Pero, di ba, ibig sabihin lang, takot siya sa mga mainstream media na kasuhan siya, kaya hindi niya dinamay.